Ang estadong ito ay tinatawag na read state. Lumapag si Chenbei. Malakas niyang itinapak ang paa sa sahig at sinabi, "Gusto kong makita kung talagang hindi ka namamatay." Isang oras ang lumipas. Pagkatapos gamitin ang tulong ng read state mula sa orasan. Ang biological monster ay laspag na. Ang panlabas na balat nito ay natuklap na sa malalaking piraso. Nanginginig ito. Masayang nagtanong si Chenbei. "Bakit ka bumagal? Huwag mong sabihing hindi mo na kaya." Nagpatuloy, isang oras ang lumipas. Ang biological monster ay naging malagkit na ulit. Nanginginig. Gumagapang sa sahig. Naglakad-lakad si Chenbei. Tinitingnan ito. At sinabi, "Bilisan mo. Hindi pa ako tapos lumaban." Nagpatuloy, isang oras ang lumipas. Bumalik na ito sa anyong tumpok ng laman. Ngunit ang tumpok ngayon ay mas maliit pa kaysa noong una itong lumitaw. Sa wakas, pinakawalan na ni Chenbei. Sinabi niya, ang bagay na ito, siguro hindi na makakabawi pa. Pagkatapos ay nagsalita siya sa napaka-relax na tono. Nagbitiw ng mga salitang parang iniinsulto ang halimaw. "Masarap yan. Siguro dapat na nating tapusin ito." "No." Tiyak niyang tinapakan ito. Nang map isa, kumalat ito na parang putik sa sahig. Lumitaw ang panel ng sistema, pinatay ang biological monster boss, level 8. Natanggap ang 10.000 puntos ng karanasan. Umakyat ka na ng antas. Kasalukuyang antas, 5. Natanggap mo ang 2 libreng puntos ng katangian. Nang marinig ang bagong impormasyon, natulala si Chenbei dahil hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Nagpatuloy ang mga bagong panel ng abiso mula sa sistema. Matagumpay na nalampasan ang piitan. Maaaring umalis sa piitan anumang oras. Ang Cold Incinerator Dungeon ay ginawang permanenteng dungeon. Oras ng pag-refresh, 3 araw. Ay upload ba ang video ng proseso ng paglampas bilang bayad na gabay na video? Lahat ng kita ay mapupunta sa nag-upload. Maaaring piliing itago ang mukha, pangalan. Maaaring itakda ang presyo ng panunood. Pagkatapos ng sunod-sunod na abiso, sinuri ni Chenbei ng mabuti. Itinuro niya ang daliri, piniling, I upload. Piniling, itago ang mukha. Sa Dongshan Villa area, Villa ni Song Zekiong. Pinapagaling ni Suzin si Song Zekiong sa isang maliit na upuan malapit sa kama. May nakita si Song Zekiong. Mabilis siyang bumangon. Nag-aalinlangang tumawag. "Bye." Nakita ito ni Suzin. Mausisang sumulyap. Sa chat group, isang bagong abiso ang lumitaw. Abiso, ang Evolver, Bye, ay nag-upload ng video ng paglampas sa Nightmare Level Secret Realm, Cold Incinerator, Level 5-10. Presyo ng panunood, 1 tansong barya. Sa ibaba ay isang video clip ni Chenbei na nakikipaglaban sa biological monster kanina. Parehong sinikap ng 2 babae na lumapit para makita ng malinaw. Sabay silang nagsabi, "Tingnan natin." Ngayon, ang ibang miyembro sa Chat Group 001 ay sabay-sabay ding nakatanggap ng video na iyon. Lahat sila ay nanood na. Bawat isa ay may magkakaibang halo-halong damdamin. Ngunit sa pangkalahatan, iisa lamang ang kanilang layunin. Si Ali ay nakatutok ang mga mata sa screen. Napanood niya ang video clip at nagpahayag. "Napakabilis. Kailangan kong pabagalin ang video para makita ko ng malinaw." Ang galing talaga ni Bai. Ang lalaking may itim na buhok ay isang propesyonal sa grupo. Sumisigaw ng may sigla. Ang galing talaga ni Kuya Bai. Ang lakas sumuntok. Ang malaking lalaki na matipuno ay nagulat hanggang sa patuloy na magbulalas. Imposible. Ang kakayahan sa pagpapagaling ng halimaw na iyon ay mas malakas kaysa kay Kuya Bai. Pero si Kuya Bai, sumugal siya ng buhay ng ganoon, medyo hindi angkop. No. Ang batang babaeng si Lolly, Liuli, na may pink na buhok ay napanood ang video clip at labis na humanga. Walang tigil sa papuri. Si Bai Di, ganap na nakabawi na pala. Sa chat group, puno ito ng mga komento mula sa video kanina. Bumalik tayo kay Chenbei. Sa loob ng Cold Incinerator Dungeon, nakayuko si Chenbei. Sumisipsip ng virus. Siya lamang ang nasa silid. Lumitaw ang panel ng sistema, nilamon ang Special Composite Aberration. Natanggap ang 300 espesyal na puntos ng ebolusyon para sa Blacklight virus. Iniabot ang kamay. Sinisipsip ang bawat hibla ng virus na mahika. Nanginginig ang katawan ni Chenbei. Nagbulong sa sarili. Ang espesyal na puntos ng ebolusyon ng Blacklight virus, hindi katulad ng puntos ng ebolusyon ng talento. Maaari lamang nitong i-evolve ang mga kakayahan at kasanayan ng Blacklight virus. Pagkatapos ay sumigla muli ang kanyang diwa at sinabi, "Pero maganda pa rin ito." Lumitaw ang panel ng abiso ng sistema. Paalala, nag-evolve na ang Blacklight virus. Bilis ng pagpapanumbalik ng buhay dagdag 300%, nagpatuloy ang isang bagong panel ng abiso.
Paalala, na-activate ang pasibong kakayahan ng Blacklight virus. Natanggap ang kasanayang cell regeneration, A rank, mula sa biological monster. Pagkatapos ay mas detalyadong ipinaliwanag ng sistema. Cell regeneration, A. Pasibo, maaaring gamitin ang pinakamabilis na bilis upang ubusin ang tiyak na lakas ng katawan o sobrang enerhiya upang magpagaling. Maaaring maibalik ang mga nawawalang bahagi ng katawan. Ang pasibong kasanayan ay maaaring i-activate o i-deactivate. Nakatanggap ng napakaraming kalamangan. Kinuyam ni Chenbai ang dalawang kamao. Tuwang-tuwa siyang nagbulalas. Napakaganda. Ang tsansa na makakuha ng pasibong kasanayan ay napakababa. Tapos A-rank pa. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha. Mas naging mausisa siya sa Reg Along malapit ng matanggap. Sa wakas, tingnan natin kung anong gamit ang ibinagsak ng Nightmare level boss. Sa harap ni Chenbai, lumitaw ang tatlong item. Nagniningning ito ng gininto ang liwanag. Mukhang napakahalaga. At nababalot ng isang makentab na layer ng espiritual na lakas. Lumitaw ang panel ng sistema. Nagpapakita ng bagong impormasyon tungkol sa tatlong item na natanggap ni Chenbai. Biochemical Demon Job Change Scroll, A-rank, natatangi, isang masamang propesyon. Sumisipsip ng ibang mga anyo ng buhay upang mapabuti ang sarili. May kakayahang pasiglahin ang sariling mga selula upang mapataas ang lakas at kakayahang magpagaling. Tandaan, ang sobrang pagsipsip ay maaaring magdulot ng pagkasira o mutation ng gene. Kinakailangan sa pagbabago ng trabaho, Evolver Level 10. Constitution mas mahigit 15. Yumuko si Chenbai. Kinuha ang isang tubo ng item. Sinabi niya, natatanging A-rank na propesyon, panganib at benepisyo ay magkasama. Ngunit mayroon na akong Blacklight virus. Nasa kamay ni Chenbai ang isang test tube na naglalaman ng berdeng likido. Ang sangkap na ito ay Gene Essence, C-rank. Perfect Gene Essence. Pagkatapos gamitin, lubos na mapapalakas ang konstitusyon ng sarili. Bawat evolver ay maaari lamang gumamit ng isang beses. Ginamit ni Chenbai ang hinlalaki upang buksan ang takip sa bibig ng tubo. Nagpatuloy siya. Hindi rin ito masama. Pagkatapos ay diretsyo niyang inilagay sa bibig at ininom ng isang lagok. Habang sumisipsip, nag-abiso ang sistema, permanenteng pagtaas ng lakas dagdag 2, Constitution dagdag 6, Agility dagdag 3. Iniabot niya ang kamay. Kinuha ang isang bilog na tela. Hinayla niya ito pataas, ito pala ay isang damit na may medyo manipis na materyal. Hinayla ni Chenbai ang dalawang manggas at tiningnan ito. Nagtaka siya. Kakaiba ang bagay na ito. Espesyal na prop ba ito o kagamitan? Detalyadong ipinaliwanag ng panel ng sistema, Faceless Man's Skin, espesyal na depensa D-rank, espesyal na produktong balat na may maraming gene. Mahusay na kakayahan sa depensa. Maaaring mabawasan ang problema sa paglaylay ng balat. Agility dagdag 10. Constitution dagdag 10. Depensa dagdag 10. Tandaan, ang matagalang pagsusuot ay maaaring mapabuti ang iyong pangangatawan. At mas maganda ang epekto sa mga babae. Skin fluctuation, pagkatapos isuot. Maaari mong baguhin ang kulay at hugis ng anumang bahagi ayon sa iyong sariling ideya. Matapos basahin ng matagal, nag-isip si Chenbai sandali. Pagkatapos ay nagduda. Nagtanong sa sarili, ang paglalarawan ng skin fluctuation na ito, medyo malabo. Dalawang mukha, pagbabago ng pangangatawan o kagamitan. Ipinahawak niya ang balat sa virus na Galamay. Mabilis na hinalungkat ni Chenbai ang inventaryo ng kagamitan. Pagkatapos ay may naalala, tama, dati, nakapulot pa ako ng ilang maliliit na kakaibang bagay. Tiningnan niya ang panel ng mga nakolektang kagamitan. Tinanggap ni Chenbai. Lahat ito ay karaniwang kagamitan mula sa balat, pwede ring isuot sa loob ng baluti. Ang atensyon ay napunta sa makapal na kayumangging libro. Nagpatuloy siya. At saka itong skill book, hindi masama. Lumitaw ang sistema. Nagpapakita ng mga detalye tungkol dito, cell activation, aktibo, D-rank, pinapalakas ang aktibidad at kakayahan sa pagpapagaling ng mga selula sa maikling panahon. Cooldown, 10 minuto PERSECOND. Tandaan, ang skill book na ito ay walang epekto sa mga taong mayroon ng kasanayang ito. Pagkabasa, ngumiti siya ng mapait, walang epekto. Okay lang. Ang ganitong uri ng life-saving skill book ay maaaring ipagpalit sa ilang bagay sa chat group. Hawak ang piraso ng katawan ng biological monster sa kamay ngayon ay lumiit na lamang ito sa isang maliit na piraso, nagpasya siyang umalis na rin. Kailangan ko lang dalhin itong bahagi ng katawan ng boss kay Lido. Tapos na ang misyon. Nang maisip si Lido, nagpakita si Chenbai ng kumpiyansang mga mata. Tiyak na hindi niya inaasahan na matatapos ko ang misyon ng ganito kabilis. Bigla, natigilan siya sandali. Naramdaman ni Chenbai na may mali. Nag-isip siya, Goblin, Diyos ng kalakalan.
Lumitaw ang panel ng abiso ng sistema. Nagtatanong, gusto mo bang umalis sa piitan? Sa ibaba ay ang pagpipilian, oo, o, hindi. Iniabot ni Chenbei ang kamay. Nag-aalangan. Hindi tama. Noon lamang naituwid ni Chenbei ang isip. Nag-assess tungkol kay Lido. Si Lido ay hindi isang naglalakbay na mga ngalakal na walang layunin. Sa laro, tiyak na may dahilan ang pagpunta niya rito. Sa kanyang kalooban, nag-isip siya. Sinabi niyang ako ay isang hindi inaasahang ani. Naalala ang araw na iyon. Umalis si Lido at masayang sinabi kay Chenbei. Ang hindi inaasahang ani ngayon, talagang nakakatuwa. Sana ay makumpleto mo ang pagsubok. Nag-isip si Chenbei. Kung gayon, ang layunin niya ay malamang na itong espesyal na dungeon mismo. Naglakad siya pabalik-balik patungo sa pinto. Nakapamayaiwang. Nalulunod sa sariling mga haka-haka. Nag-aalangan si Chenbei. Ngunit ang mga nakuha ko ay napakahalaga. Hindi kailangang magpadala ng anumang avatar ng Diyos dito. Hindi kaya ang layunin niya ay hindi kaugnay sa dungeon na ito? Oh, mayroon ba akong napalampas? Tumingin siya sa incinerator sa tabi. Huminto si Chenbei sa pag-iisip. Tumayo siya roon ng matagal. Nagpasya siyang buksan ang pinto ng incinerator at pumasok sa loob upang tingnan. Nag-isip siya, kung sa dungeon na ito ay mayroon pang lugar na hindi ko napuntahan, kung gayon. Dito lamang sa loob ng incinerator na ito. Malakas ang loob na pumasok sa loob. Itinukod ni Chenbei ang kamay sa gilid ng incinerator na puno ng mga butas para sa usok. Maingat siyang tumingin. Sinusuri ang bakal na kama kung saan sinusunog ang mga bangkay. Ang pugon. Ang mga pader na puno ng mantika. Walang espesyal dito. Tumingala siya. Nakita ang butas ng malaking simenea. Madilim sa loob. Nagduda si Chenbei. Nagtanong sa sarili. Hindi kaya nasa loob ng tubo na ito. Mukhang kailangan kong umakyat para tingnan. Kung hindi ko iimbestigahan ng maayos ang lahat, baka may mapalampas ako. Pagkasabi nito, hindi siya nagatubili. Kumuha ng buwelo at tumalon papasok sa malaking simenea. Maya-maya, tumatakbo na siya sa gilid ng simenea. Napakalaki ng tubong ito na kasya ang kanyang katawan nang may sobra pa. Tumingin siya sa paligid. Nagpahayag. Ang haba rin pala ng tubong ito. Lumampas ito sa taas ng silid. May nakita si Chenbei. Nagulat siya ng husto. Sa harap niya, ang tubo ng simenea ay nahaharangan. Nagulat siyang nagbulalas. Nasa dulo na. Dead end. Pagkatapos ay pagod na humiga. Sumandal sa harang. Ginamit niya ang siko para itulak-tulak ito. Tinitingnan kung ano ang mangyayari. Hindi pa rin makapaniwala si Chenbei. Hindi kaya, talagang walang anuman dito. Imposible. Nakakagulat. Isang mukhang makintab na parang pinahiran ng ginto ang lumabas mula sa harang. Nagulat ito kay Chenbei. Bilang reaksyon, diretso niyang sinuntok ito ng isang beses. Nagulat siya dahil walang epekto. Puno ng pagkalito ang mga mata ni Chenbei. Lumitaw ang panel ng sistema. Nagpapakita ng impormasyon tungkol dito. Ito ay tinatawag na mukha, ngunit hindi nilinaw ang pangalan. Ang pangunahing sanhi ng penomeno ng incinerator ay hindi pa alam. Mukha itong isang mukha at tila may mahiwagang gamit. Mula sa maskara, naglabas ito ng gininto ang liwanag. Nagpaliwanag sa buong madilim na tubo. Mabilis niyang kinuha ang maskara. Habang sinusubukang kunin ito, naghula si Chenbei. Aba, ito pala ay isang prop. Ang will of all things, ay hindi ito may larawan ng malinaw, mayroon pang mga tandang pananong. Malamang na ito ay mga fragment ng isang 3S rank na prop o isang prop na may kaugnayan sa mga Diyos. Tiningnan ni Chenbei ang maskara sa harap niya. Lubos siyang nasiyahan. Tiningnan niya ito. Talagang isang magandang bagay. Mukhang ang layunin ni Lido ay tiyak na ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maitago ito. Ngayon, sa labas ng Jiangcheng University. Incinerator sa ilalim ng lupa. Gabi na. Lumabas si Chenbei mula sa incinerator. Ang dayuhang babae ay naghintay sa kanya ng matagal kaya umupo siya para magpahinga. Nang marinig ang ingay, lumingon siya. Tinawag, "Bye." Nang makumpirmang si Chenbei nga. Natuwa ang babae. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon. "Masaya. Napakalakas mo. Bye. Napanood ko na ang video mo. Mahal kita." Sinagot siya ni Chenbei ng isang tulalang tanong. Tinanong ni Chenbei, "May barya ka ba?" Medyo natigilan ang babae. Ngunit pagkatapos ay sumagot, "Sa mga zombie, tumulong din ako sa pagpatay ng iba." Ngayon, nakatuon lamang si Chenbei sa problema sa pagpepresyo. Hindi ko alam kung magkano na ang barya ko ngayon. Ang pagpepresyo ng isang barya, siguradong maraming manunood. No, ngayon, agad na sinuri ni Chenbei ang sistema. Nakita niya ang sistema na nagulat, 869 na gintong barya. 73 pilak na barya. 15 tansong barya.
912 gintong barya. 75 pilak na barya. 32 tansong barya. 912 gintong barya. 75 pilak na barya. 32 tansong barya. Pagkatapos tingnan ang balanse ng account, tulad ng maraming tao, nalungkot si Chenbei. Nagreklamo. Hindi pa rin sapat. Kailangan ko ng 1,000 gintong barya para mabuksan ang warehouse. Isinara niya ang sistema. Ipinikit niya ang isang mata. Binuksan ang isa ng malaki. Nag-isip, ang warehouse, protektado ng will of all things. Pinuputol ang lahat ng pagtuklas. Ito ang pinakaligtas na paraan para mag-iwan ng prop ng hindi natutuklasan. Mukhang kailangan ko pang maghintay ng kaunti bago makumpleto ang misyon. Maya-maya, si Chenbei at ang dayuhang babae ay naglakad sa daan ng auxiliary building sa likod ng pangunahing gusali ng paaralan ng medisina. Itinuro ng dayuhang babae ang kamay at nagtanong, "Bay, papunta na ba tayo sa Dongshan Wilderness Area na sinabi mo?" Habang naglalakad, ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng jacket. Malamig na sumagot, "Hindi. Ang gabi ay puno ng maraming hindi kilalang panganib. Maghanap muna tayo ng lugar na matutuluyan." Narinig ito. Naging masigla ang dayuhang babaeng ito at handang sumama sa kanya. Nagsalita, may ilang mga high-class na hotel na hindi kalayuan sa paaralan. Kumpleto rin ang mga pasilidad. Hindi naman holiday kaya hindi masyadong maraming tao. Bukod dito, lahat sila ay matataas na palapag. Siguradong ligtas. Lumingon si Chenbei. Tinitigan niya siya ng masama. Sinabi, "Sige, ikaw ang magturo ng daan." Maya-maya, dinala ng dayuhang babae si Chenbei sa isang love hotel malapit sa Jiangcheng University. Sa silid na inupahan nilang dalawa, maingay ang usapan. Nagpalit ang dayuhang babae ng kasuotang nurse. Isinuot niya ang fishnet stockings na hanggang itaas ng tuhod. Yumuko para ipakita kay Chenbei ang 2 sariwang pomelo. Ngunit ang ating bida ay mapili pala. Sinabi, "Hindi ko gusto ang ganitong estilo." Nahihiyang sumagot ang babae. Paumanhin. "Akala ko pinili mo ang hotel na ito dahil gusto mong makita ito." Kaya sumandal si Chenbei sa upuan. Ibinuka niya ang 2 braso na parang napakaastig na lalaki at sinabi, "Gusto kong makita ito, pero hindi ko gusto na ganito ang suot mo." Kaya ang dayuhang babaeng nahihiya ay tumalikod at bumulong. "Kung gayon, magpapalit ako ng iba." Pagkatapos ng 15 minuto, nagpalit siya sa isang uniforme ng pulis. May kasama pang posas. Kaya muling ipinakita niya ang hinog na peach sa harap ni Chenbei. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang hari. Naiinis siyang sinabi, "Magpalit ka ulit." Sa ikatlong pagkakataon, nag-cosplay ang babae bilang isang babaeng guro. May latigo pang dala. Gumawa ng pose ang babae sa sahig. Muling pinuna siya ni Chenbei. "Wala kang ganyang dating." Nagpalit ulit sa susunod na pagkakataon isang cute na estudyante. Nagkunwaring nahihiya ang babae. Gumawa ng pose sa harap niya na parang pag-ibig sa kabataan. Nagpatuloy si Chenbei na hindi nasiyahan. "Walang lasa. Estudyante ka naman talaga. Wala na bang mas interesante dito?" At kaya sa pagkakataong ito isang maliit na sorrow. Gumapang ang dayuhang babae sa sahig. Nagpakita ng ngipin. Pinuna ulit siya ni Chenbei. Nautal siyang nagtanong, "Gaganito, papaano?" Nakahiga siya sa kama. Itinukod ang kamay. Ngumiti. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay lumingon. Tumango bilang pagsang-ayon. "Pwede na. Ngayong gabi. Maging masunurin kang alaga, ha? Kung gayon, halika rito." Maya-maya, sa love hotel pa rin malapit sa Jiangcheng University. Tapos na ang dalawa. Pareho silang pagod na pagod. Ang dayuhang babae ay mahimbing na natutulog. Habang si Chenbei ay umupo sa ulunan ng kama at ipinatawag ang sistema. I activate ang warehouse function. Nagsimulang lumitaw ang panel ng sistema. Warehouse activated. Ginamit ang 1,000 gintong barya. Maaari kang pumili ng iyong tagapagmana. Hindi ito matutuklasan ng anumang kakayahan o kasanayan. Ito ay isang absolutong pribado at lihim na espasyo na protektado ng will of the universe. Gamitin ito ng makatwiran. Nagpatuloy ang panel ng abiso ng sistema. Paalala, inilagay na ang mukha sa loob ng warehouse. Mabilis na isinuot ni Chenbei ang jacket at nagsimulang umalis. Sinabi niya, "Okay, oras na para lumipat sa susunod na yugto ng misyon." Tos, itinapon niya ang isang gintong barya. Lumipad ang barya diretso sa kumikinang na selyo ng mahika sa gitna. Ipinatawag ang goblin at Diyos ng kalakalan. Puno ng kumpiyansa at pananabik ang mukha ni Chenbei sa paglitaw ni Lido. Sa Love Hotel malapit sa Jiangcheng University. Gabi na, nagsindi na ang mga ilaw ng lungsod. Nakatayo siya sa harap ng nagniningning na selyo. Nag-iisip, may kasabihan sa mundo, kapag nakikipagkalakalan kay Lido.
Isinasaalang-alang niya ang damdamin o ang paksa ng kalakalan upang ayusin ang gantimpala. Siyempre, dati, sa mga mata ni Lido. Napakahalaga ko. Sumulyap siya sa paligid ng may pag-iingat. Kinuha ni Chen Bai mula sa bulsa ng pantalon ang isang piraso ng laman na gumagalaw. Puno ng sigla si Lido nang lumitaw. Masaya siyang naglakad habang nagsasalita. Maliit na nilalang. Hindi ko inaasahan na ipapatawag mo ako ng ganito kaaga. Tapos na ba ang misyon? Napatunayan mo na ba ang kakayahan ng iyong sarili? Agad na inihagis ni Chen Bai ang piraso ng laman patungo kay Lido. Pagkatapos ay sumagot, "Oo, ito ang patunay. Ito ang hinihingi ng misyon, isang bahagi ng katawan ng nilalang sa loob ng piitan." Ang halimaw na kitatalo lang ni Chen Bai. Ngayon ay napakaliit na gumugulong-gulong sa sahig malapit sa paa ni Lido. Tiningnan ang piraso ng laman na ito, tuyot na parang pasez. Malaki ito dati. Mahina itong gumagalaw. Tinitigan ito ni Lido ng matagal. Tinansya niya. Oh, mukhang matagal nang patay ang bagay na ito. Ha, malakas na itinukod ni Lido ang tungkod sa lupa. Nakapamiaywang siya. Nanenermon. Ikaw ang nagdala nito para makumpleto ang misyon. Tama, bakit hindi mo ako ipinatawag agad noon? Hindi alam ni Chen Bai kung ano ang isasagot dahil kagabi. Abala siya sa pagtulak ng kariton. Nang makitang hindi siya sumasagot, sumimangot si Lido at seryosong nagtanong. Gusto mo ba talagang makuha ang scroll na iyon? Tama, ngayon lamang binuksan ni Chen Bai ang bibig at bumulong. Dahil, hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay nagpakita siya ng mukhang naguguluhan. Itinuro ang direksyon ng piitan. Sinisisi siya. Ginagalang ko kayo ng lubos. Bakit ninyo itinago sa akin ang hirap ng piitan? Dahil sa ganitong psychological tactic, maging si Lido ay naguluhan. Sa sandaling ito, nagpakita siya ng hindi gaanong kasiyahan. Pagkatapos ay nagkunwaring nagsalita, nang pumasok ako sa piitan. Saka ko lang nalaman na nightmare level pala iyon. Kung wala akong kaunting mga paraan, baka namatay na ako sa loob. Itinukod ni Lido ang tungkod. Paikot-ikot kay Chen Bai. Noon lamang siya nagsalita, kaya pala ganoon. Bata, naiintindihan ko ang iyong hindi kasiyahan. Ngunit maaari rin akong magbigay ng paliwanag sa iyo. Medyo naiinis na tumingin si Chen Bai sa kanya. Dito, ngumisi si Lido. Mas bumaba ang kanyang boses. Saka nagpaliwanag. Sa totoo lang, bahagi iyon ng pagsubok. Sa isang kayamanang tulad noon. Hindi ko ito maibibigay sa isang taong hindi kayang humarap sa mga hindi inaasahang pangyayari. Naiintindihan mo na ba? Noon lamang naintindihan ni Chen Bai ang motibo ng matandang Lido na ito. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabi, "Sige na po, naiintindihan ko na. Kung gayon, ano po ang gantimpala at susunod na misyon?" Ngayon, nakatayo si Lido kaharap si Chen Bai. Hawak niya ang tungkod gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay yumuko, nag-concentrate, nagsalita, "Sige na nga, ang pagtatago ng impormasyon, kasalanan ko iyon. Bukod dito, napatunayan mo na rin ang iyong lakas." Kung gayon, itinaas ni Lido ang kamay. Handang pamitik, nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Chen Bai at sinabi, "Ang gantimpala para sa misyon na ito. Ikaw ang malayang pumili." Ngumiti si Lido ng malapad at binigyang diin. At ang susunod na misyon ay ang Final Ring Mission. Ano sa tingin mo? Natukoy ni Chen Bai ang misyon. Yumuko siya. Ibinuka ang kamay bilang pagbati na parang Europeo. At magalang na sumagot, "Lubos kong pinahahalagahan ang inyong paliwanag at pagiging mapagbigay. Ginoong Lido." Pitik, dito. Malakas na pamitik si Lido. Inanyayahan niya, "Halika. Ang limitasyon ay mga item na may kalidad na B-rank pababa. Pili ka na." Isang pitik lamang. Napakaraming mga card ng item at kagamitan ang umikot sa paligid ni na Chen Bai at Lido. Malakas silang nagniningning. Talagang humanga si Chen Bai. Pumili siya ng isang B-rank na card na may larawan ng isang papel na rolyo. Sinabi ni Chen Bai, "Ito ang kukunin ko." Dahil sa napakahusay na karanasan ni Lido, hindi niya na kailangang tingnan pa. Mabilis niyang nahulaan. "Oh, ito ba ang Town Portal Scroll Blueprint?" Muling ngumiti si Lido ng may lihim. Pinuri si Chen Bai, at nagdagdag, "Marunong kang tumingin ng gamit. Bukod dito, napakalinaw din ng iyong layunin. Kung gayon, ang susunod, ito na ang huling yugto ng misyon. Ang kinakailangan ng misyon." Lumitaw ang panel ng sistema sa harap ng kanyang mga mata. Hindi malaman kung anong impormasyon ang ipinakita nito. Ngunit nagbago ang kulay ni Chen Bai. Natigilan siya ng matagal. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa panel ng sistema. Nakasulat doon, "Nais ng Diyos na si Lido na magbigay ng isang 3S rank na misyon sa iyo, Ultimate Investment Final Round. Matatanggap ang 2 3S rank na job scrolls. Tatanggapin mo ba?"
Nang makita ang gantimpala na dalawang 3S rank na card, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Labis na nagulat si Chenbai. Nautal siya. Dalawang 3S rank na card. Ito, napakahirap nito. Ginoong Lido. Yumuko si Chenbai. Tumulo ang ilang patak ng pawis. Sigurado akong alam ninyo na kahit ang mga Diyos ay hindi ipinanganak na may 3S rank na propesyon sa simula. Sa harap ng pag-aalinlangan ni Chenbai, ngumiti si Lido nang may pag-unawa. Sinabi niya, "Siyempre alam ko, ang unang propesyon ko ay A rank." Ngunit, bahagyang tinakpan ng sombrero ni Lido ang kanyang nagniningning na asol na mga mata. Tumingin sa malayo, pahiwatig ni Lido, "Ito ang pinakamagandang kayamanan ko. Kaya siyempre, magkakaroon din ng pinakamagandang gantimpala. Kung hindi, mahihirapan akong pakawalan ito." Ibinuka ni Chenbai ang kamay. Napilitan siyang pumayag. Sige na nga, mukhang wala na akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Sa Dongshan Villa area, isang malaking kulay rosas na daga, mahigpit na kinakagat ang bangkay ng isang lalaki. Nakatayo itong nakatingin sa loob ng bahay at patuloy na sumisigaw ng malakas. Kuwet, kuwet, kuwet. Ang lahi na ito ay Mutated Giant Rat, Level 5. Lakas, 18, Agility, 20. Constitution, 19. Spirit, 3. Napakalaki ng agwat ng antas kaya hindi makita ang ibang mga kakayahan. Sina Ali at Song Zekiong ay nagtatago sa likod ng gumuhong pader bilang harang. Sumilip si Ali upang obserbahan ang daga at sinabi, "Kumpara dati, mas marami nang lumalabas ngayon. Kahit 2 timpa, kapag nakaharap ito, tiyak na mapupuksa ng lubusan." Nag-aalalang nagtanong si Song Zekiong. Level 5. Ang mga katangian nito ay 3/4 na mas mataas kaysa sa atin. Habang nagbabantay, sumagot si Ali, "Hindi natin ito kayang harapin." Tiningnan ni Song Zekiong ang kanyang mga tauhan na malubhang nasugatan at walang kakayahang labanan ang daga. Nag-aalala siyang nagsalita, "Anong gagawin natin ngayon? Sa ngayon, hindi natin kayang harapin ang isang ito. Una, kailangan nating lumayo rito, ngunit kailangan pa rin ng isang taong may iwan para magbantay." Biglang may nahagip ang mga mata ni Ali. Napasigaw siya. Ang malaking daga ay tila nabaliw. Sumugod ito ng malakas. Gumuho ang pader kung saan sila nagtatago. Mabilis na niyakap ni Ali si Song Zekiong. Napasubsob silang dalawa. Sinikap ni Song Zekiong na sumigaw. "Lahat, maghiwalay. Bilisan nyo." Hindi makontrol ng daga ang kilos nito. Pelang-pelang itong sumusugod. Nagdudulot ng malaking pinsala. Ang mga tao at bato ay nagliparan sa lahat ng dako. Malakas na itinayo ni Ali si Song Zekiong. Nagmamadali siyang sinabi, "Ginang Song, kailangan nating umalis dito agad." Sinubukang tumayo ni Song Zekiong. Desperado siyang sumagot, "Huli na, masyadong mabilis ito." Pagkasabi nito, ang mutated na daga ay lumundag ng mataas. Ibinuka nito ang 4 na paa. Iwinasiwas ang mga kuko. Pagkatapos ay binuksan ang bibig na may 2 mahahabang pangil. Sumugod sa 2 babae. Sa ibabaw ng ulo ng halimaw na daga na ito, lumitaw ang isang nagniningning na globo na parang pinagsama-samang kidlat. Sa loob nito ay ang anino ni Chenbai. Maya-maya, direktang tinapakan niya ng isang paa ang likod ng daga na ito. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagtapak, napadapa ito sa lupa. Nagkabitak-bitak ang lupa sa ilalim. Nakita ni Song Zekiong ang gwapong lalaki. Nagniningning ang kanyang mga mata. Masaya na parang nanalo sa loto. Nagbulalas siya. "Bye." Nakatayo si Chenbai sa likod ng malaking daga. Astig siyang tumingin pababa sa dalawa at sinabi, "Mukhang hindi naman ako huli." Ha, pagkatapos, nagsimula siyang mag-concentrate at magbigay ng gawain sa bawat isa. "Ali, tawagin mo ang mga tao para linisin ang lugar na ito. Ang mga namatay, bigyan ng malaking bayad pinsala ang kanilang mga pamilya. Ikaw naman, Zekiong, bumalik ka kasama ko para ikwento ng malinaw ang nangyari kanina." Pagbalik sa bahay ni Song Zekiong, lahat ay nagtipon sa sala. Umupo si Song Zekiong katabi ni Chenbai. Humanga, "Hi." Pagkatapos linisin ang mga zombie. Sa proseso ng pagsusuri, maraming mutated na daga na mahigit 1 metro ang haba. Hindi malaman kung saan nanggaling. Ang biglang sumugod. Binasa ni Chenbai mula sa ulat sa kanyang kamay at napagtanto. Ang unang natuklasang lokasyon ay nasa silangang bahagi ng Villa area. May dalang ulat si Luli. Lumapit at nagsalita, "Paumanhin po talaga, amo." Ang mga hayop na iyon ay biglang lumitaw, sinira nila ang 6 na bodega. Ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay lumampas na sa 100 katao. Narito po ang mga detalye. Kinuha ni Chenbai ang papel. Tiningnan niya si Luli at nagpakita ng pag-aalala. "Lahat kayo, sa totoo lang, walang may kasalanan. Mukhang hindi pa kayo nakakapagpahinga ng maayos. Lahat kayo,
Magpahinga muna. Magalang na ibinaba ni Luli ang kamay at agad na sumagot. Pupunta po ako para linisin ang mga natitirang mutated na daga sa Villa area. Kasabay nito, susuriin ko rin ang pinagmulan. Umupo si Song Zekyong nang nakadekwatro sa gilid ng sofa malapit kay Chenbai. Lumapit siya sa kanya. Nagpakita ng pagnanais na alagaan siya. Salamat po sa inyong pag-aalala. Ngunit magiging masama kung lahat kami ay magpapahinga at walang mag-aalaga sa inyo. Kaya, nais kong irekomenda ang isang tao. Naramdaman ni Chenbai na makatwiran ito. Tumango bilang pagsang-ayon. Sige, lumingon si Song Zekyong sa labas ng pinto at tumawag. Pasok ka, Lin Gayo. Dahan-daang bumukas ang pinto. Isang babaeng may dilaw na buhok, maputing balat, at perpektong pangangatawan. Habang itinatali ang buhok, ngumiti siya kay Chenbai. Pumasok, iniabot ni Song Zekyong ang kamay. Ipinakilala, ang babaeng ito ay si Chin Lin Gayo. Sa paglilinis ng Villa area, nailigtas siya. Siguro magkakilala na kayo, no? Nag-aral siya ng abogasya at dating abogado. Maaari kanyang tulungan sa pagbuo ng mga tuntunin at batas. At handa rin siyang maging tao mo. Mayabang na sumandal si Chenbai sa upuan na parang amo. Iniabot niya ang isang kamay sa harap. Nagpapahiwatig ng pagnanais na makipagtulungan. At unang nagsalita, Chin Lin Gayo, manatili ka. Ang iba, magpahinga na kayo. Napakalakas talaga. Kanina lang yung dayuhang babae. Ngayon naman ay abogado si Lin Gayo. Maya-maya, lumabas na ang lahat sa silid. Dalawa na lamang sila ang natira. Ipinatong ni Lin Gayo ang kamay sa pisngi. Nahihiyang nagsalita, kung anuman po ang kailangan ninyong ipagawa. Sabihin niyo lang po. Hinaplos ni Chenbai ang baba ng magandang babaeng ito. Pagkatapos ay unang nagbigay ng papuri at nagtanong ng may pahiwatig. Narinig ko na ang mga bibig ninyo sa industriyang ito ay napakatatalas. Hayaan mo akong maranasan ito ng kaunti. Pwede ba? Tuwang-tuwa si Lin Gayo. Masunurin niyang ipinatong ang dalawang kamay sa likod. Naglalambing. Opo, ang dalawang mapuputing pakwan ay naglalambing din. Komportableng sumandal si Chenbai sa sofa. Masayang umupo si Lin Gayo sa ibaba. Nahihiyang tinakpan ng mukha. Salamat po sa inyong gantimpala. Mahal na amo. Dito. Pinuri ni Chenbai ng ilang salita. Hindi rin masama ang mga kasanayan mo. Lubos akong nasisiyahan. Ha? Naglakad siya palabas sa harap ng salaming pinto. Mula sa mataas na palapag. Matatanaw ang tanawin. Habang inaayos ang sinturon. Tumawag siya. Halika rito. Agad na tumakbo si Lin Gayo. Sumagot. Opo. Lumingon siya. Tumingin ng diretso kay Lin Gayo. At seryosong nagbilin. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko tungkol sa mga tuntunin sa lugar na ito. Ha? Talagang marunong din si Lin Gayo. Iniabot niya ang peach sa harap ni Chenbai. Inaalok siyang kumain. Pagkatapos ay malambing na nagpahayag. Amo, kain po kayo. Hindi rin inaasahan ni Chenbai na mali ang pagkakaintindi ni Lin Gayo. Agad siyang nagsalita ng mariin. Anong kain? Bakit mo inilabas yan? Hindi mo ba narinig ng malinaw ang sinabi ko kanina? Grabe ang kahihiyan. Ang mukha ni Lin Gayo ay parang kamatis. Naguluhan siyang nagdahilan. Papaumanhin po, hindi ko po narinig ng malinaw. Siguro dahil po ito sa aking B-rank na focus, ability. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa akin na mapabuti ang aking kakayahan sa pag-iisip. Kapag ako ay nagko-concentrate sa pag-iisip, pakiramdam, o pagtatrabaho, ang bilis at pakiramdam ay tumatalas, ngunit inaalis nito ang lahat ng ibang impormasyon mula sa labas. Isinantabi ito. Tumingin si Chenbai sa unahan. Nagpaliwanag. Tinawag kita rito para makita mo ang tatlong lugar ng Dongshan, ang Villa area. Ang high-end residential area sa gilid ng bundok. At ang komunidad sa paanan ng bundok. Pagkatapos, nakapamiaywang siya. Seryosong nagsalita. Nagpatuloy. Gusto kong gumawa ka ng iba't ibang mga regulasyon batay sa iba't ibang mga lugar na ito. Tila nakatuon lamang si Lin Gayo sa 6 na pandesal sa tiyan niya. Nakatitig ang mga mata niya rito habang sumasagot. Opo, kaya ko pong gawin iyon. Mayroon pa po ba kayong ibang mga kahilingan? Marahil ay nakabawi na ng lakas si Chenbai. Hinaplos niya ang baba, nagtanong ng may interes. Mga kahilingan. Na-curious ako sa kakayahan mo. Idinikit niya ang kanyang gwapong mukha malapit kay Lin Gayo. Ulong. Hayaan mong makita ko kung hanggang saan ang mararating ng iyong sensitivity kapag nagko-concentrate ka ng iyong espiritu. Parang automatic na chip si Lin Gayo. Ang mga malalapit na salita ay agad niyang naintindihan. Namula ang mukha niya at sumagot. Oo po. Agad na nag-concentrate si Lin Gayo. Gumawa ng isang magandang tindig na maipapakita ang iba't ibang uri ng prutes. Pagkatapos ay marahan siyang nag-abiso. Handa na po ako. At pagkatapos ay ang mga tunog ng pagbaybay ng alpabeto. ABC puno ng pagmamahal.
Hanggang tanghali kinabukasan. Maganda ang sikat ng araw ngayon at maraming puting ulap. Sa drainage outlet ng Dongshan. Elnjiang Drainage Outlet. Maraming tao ang nagsimulang magtipon dito. Itinuro ni Chen Bai ang loob. Nagbibigay ng direksyon sa lahat. Kagabi, sa pamamagitan ng mga blueprint at mga bakas ng mutated na mga daga, natagpuan ko ang lugar na ito. Sa loob nito ang pugad ng mutated na mga daga na iyon. Ipinatong niya ang paa sa gilid ng drainage. Nag-concentrate sa pagtingin sa loob. At nagdagdag, kahit na kaya kong linisin ang lugar na ito ng mag-isa, gusto kong gamitin ang lugar na ito para sanayin ang mga mapagkakatiwalaang tauhan na makakatulong sa akin kapag wala ako. Na mapoprotektahan ang lahat, kaya, pumili ako ng ilang tao. Dinala ko kayo rito para mag-level up. Ang nais ng ating Kuya Bai ay sanayin ang maraming potensyal na tauhan para maging mas malakas. Lumingon siya, naglagay ng pag-asa sa lahat, at nagpatuloy, maging pangunahing haligi sa Villa area. Handa na ba kayong lahat? Ang mga taong naroroon ay kasama sina Song Zekiong at Ali. Kasunod nila ang maraming tauhan. Lahat sila ay lumuhad, handang tumanggap ng utos. Handa na po, mahal na amo. Nasiyahang hinaplos ni Chen Bai ang kanyang buhok. Noong nakaraang buhay, naglilingkod pa rin siya sa iba. Ngayon, ang pagsilbihan ng ganito ay medyo nakakahiya. Sinabi niya, tumayo kayo, mga lalaki na tumatawag ng amo. Medyo kakaiba, ha? Pagkatapos ay nagutos siya. Mula ngayon, tawagin ninyo akong Baidi. Dahil dito, masayang sumigaw ang lahat. Malinaw na po, Baidi. Si Chen Bai, sa panahon ng pagsubok, ang kanilang tagapagtanggol. Kaya, kahit walang material na bagay, lubos siyang iginagalang. Tumalikod siya, lubos na nasisiyahan. Nanguna si Chen Bai, tinapakan niya ang tubig. Tumayo sa gitna ng harang ng drainage outlet. Iniabot niya ang kamay sa harap. Isang hawak lamang sa bakal na rehas. Nabasag ito sa isang iglap. Bumulong siya. Magsimula na tayo. Lumitaw ang panel ng sistema. Triggered Special Mission, Denizens of the Sewers. Nagulat si Chen Bai dahil ang abiso ng misyon ng sistema ay tumugma sa kanyang orihinal na intensyon. Hoy, misyon na iyan. Mayroon din ba kayo? Lahat ay mayroon at sumagot. Opo, mayroon din po kaming abiso. Binasa ni Ali ng malakas ang detalye ng misyon mula sa sistema. Kinakailangan ng misyon, puksain ang lahat ng mutated na daga at ang Rat King. Imbestigahan ang pinagmulan ng mutated na mga daga na ito. Ang gantimpala ay matutukoy pagkatapos makumpleto. Isang kuya rin ang nagulat. Nagulat kay Chen Bai. Baidi, nakatanggap din kami ng katulad na misyon. 30 minuto ang lumipas. Matatag na ang lahat. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng drainage outlet. Madilim sa loob kaya kailangang gumamit ng sulo. Tumingin si Song Zekiong sa isang sulok. Ang dilim dito. Mabuti na lang pinadala ko ng mga tao na may dalang sulo. Inobserbahan ni Chen Bai ang paligid at nagpatuloy. Mukhang mas malinis ito kaysa inaasahan. Sa harap ng grupo ni Chen Bai, lumitaw ang sunod-sunod na kaluskos. Nakatago sa loob. Napakaraming anino ng maitim na daga. Iwinagayway ni Chen Bai ang kamay. Nagbabala sa lahat sa likuran. Lahat, mag-ingat. Paparating na sila. Ang mga daga na ito ay parang nabaliw. Nagsiksikan silang sumugod. Bawat isa ay mabangis, na parang sabik na sabik sa laman ng tao. Dito, nabuo na ni Chen Bai ang transformation ng kakayahan ng Virus Monarch. Nagmutate ang dalawang kamay niya. Yumuko siya, naghanda, at interesadong ibinuka ang mga braso. Sinalubong ang kawan ng mga daga. Hindi rin sila kakaunti. Hindi lamang siya, kundi lahat ng kasama sa likuran ay sabay-sabay ding sumugod. Dumagundong ang mga yapak sa tubig. Isang kalmo ni Chen Bai. Tumalsik ang ilang daga sa lahat ng dako. Marami ang nahati sa maraming piraso. Sumigaw siya. Nagbibigay ng utos sa lahat. Lahat, sumugod. Kung hindi pa patay, saksakin pa ng ilang beses. Maya-maya, natapos na ang malupit na labanan para sa kawan ng mga daga. Ang resulta, lumulutang sila sa ibabaw ng tubig. Itinuro ng isang kuya ang loob. Nagulat kay Ali. Dito, nakapulot ako ng isang piraso ng rat skin armor. Sa kabilang banda, nag-obserba si Song Zekiong at sinabi kay Chen Bai. Ang bahaging ito ng tubo, napakabilis nating nalinis. Nalinis na natin ang 16 na bahagi ng tubo. Malapit na tayo sa pinagmulan. Umupo si Chen Bai sa gilid ng drainage pipe. Nag-iisip, sumagot, magaling. Muling nakatuklas ng daga ang lalaking may itim na buhok. Natakot siyang itinuro ang harap. Sumigaw, heto na naman sila, mukhang isa lang. Lubos na kumpiyansa si Song Zekiong sa sarili niyang kakayahan. Malakas ang loob siyang nagsalita. Isa lang. Hayaan ninyong subukan ko. Hindi nakalimutan ni Chen Bai na paalalahanan si Song Zekiong.
Huwag mong kalimutan. Gamitin mo muna ang reconnaissance skill. Ang daga na ito ay mas malaki kaysa sa mga maliliit kanina. Dahan-dahan itong inilabas ang ulo. Determinado si Song Zekyong. Sumagot. Siyempre, sa loob ng kanyang mga mata. Ginamit niya ang sistema ng kakayahan pagsusuri sa nilalang sa harap niya. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nag-aalalang sinabi. Hindi tama. Ito ay boss. Level 7 boss iyon. Ang malaking daga ay ganap ng lumitaw. Inilabas nito ang mga ngipin sa harap. Ipinakita ang lakas kay Song Zekyong. Hindi gaanong kumpiyansa si Song Zekyong. Sumigaw. Hindi ko makita ang eksaktong mga katangian nito. Ang lakas nito ay malapit sa 30, ang bilis ay mahigit 40, ang konstitusyon. Basta't magsalita lang ang magandang babae. Handa na agad si kuya na tumulong. Agad na sumugod si Chenbai na parang pana. Gamit ang braso na nag-mutate sa matutulis na kuko. Direktang pinuntirya ang target. Nagmamadaling pinaalalahanan ni Song Zekyong si Chenbai. Bai di, mag-ingat ka. Akala mo ay isang malakas na kalaban. Biglang natigilan si Song Zekyong. Pagkatapos ay marahang umungol. Umikot si Chenbai sa himpapawid. Isang magandang kalmo. Isang magaang na atake niya ang nagpatambas sa malaking daga. Pagkatapos talunin ang boss, nakatanggap si Chenbai ng gantimpala, Plague Boots, E-rank. Defense item. Agility dagdag 5, Poison resistance. Binabawasan ang epekto ng poison debuff. Plague set, 1/5, lahat ng katangian dagdag 1. Kinakailangan sa kagamitan, antas 5. Paglalarawan ng kagamitan, ang mga sugo ng salot kapag nagpapalaganap ng pananampalataya at kamatayan. Lahat ay pinahihirapan ng salot saan man sila tumapak. Nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng malaking daga. Tiningnan ni Chenbai ang kumikinang na card sa kanyang kamay. Medyo nagtaka siya. Kagamitan. At may set pa. Itong Rat King, nagbagsak pa ng set na kagamitan. Nag-isip siya. Kagamitan. Maya-maya, may maliit na pagbabago. Kakaiba. Ang lumang sapatos ni Chenbai ay napalitan ng sapatos na tulad ng nasa card. Kasabay nito, naglaho rin ang card. Yumuko siya. Tiningnan ito. At sinabi, kahit medyo mababa ang grado, pero kung makokolekta ko ang iba pang mga piraso, ang epekto ay dadami ng husto. Tumayo siya. Pagkatapos ay matatag na nag-anunsyo sa lahat. Patay na ang Plague Rat King. Ang misyon, isang hakbang na lang ang natitira, imbestigahan ang pinagmulan, tapos na. Ngayon, ang grupo na pinamumunuan ni Chenbai at Song Zekyong ay nagsimulang magpatuloy sa loob ng drainage outlet. Medyo nawawalan na ng pag-asa. Sakto, nagreklamo si Song Zekyong. 5 seksyon na ng tubo ang nadaanan natin. Pero kahit matatandang daga ay wala tayong makita, nang iwinagayway ni Chenbai ang kamay. Pinahinto ang lahat. Sumigaw siya. Sandali. Mula sa unahan, lumitaw ang berdeng usok na kumakalat. Huminto ang lahat. Si Chenbai lamang ang pumasok sa loob. Maraming mga panel ng sistema ang lumitaw. Sunod-sunod na nag-aabiso. Unang beses na sumipsip ng Plague Spores. Virus points dagdag 10. Unang beses na sumipsip ng Bone-Thorn Plague. Virus points dagdag 23. Unang beses na sumipsip ng Rotten Plague. Virus points dagdag 15. Unang beses na sumipsip ng mutated na madilim na berdeng Plague Spores. Virus points dagdag 14. Unang beses na sumipsip ng Black Death Plague. Virus points dagdag 20. Ang lugar na ito ay mahalumigmig at madilim kondisyon kung saan maraming uri ng virus ang nabubuhay. Nagkataon, ito ay isang kalamangan para sa propesyon ni Chenbai. Ibinuka ni Chenbai ang 2 braso. Naramdaman, ngunit may kakaiba. At nag-isip siya, ang pagkakaroon ng mga virus at ilang mikrobyo sa imburnal ay normal lang. Ngunit ang mga uri ng virus na sinisipsip ko ngayon ay mga bagay na hindi umiiral sa Earth bago ang eksperimento. Bukod dito, ang uri at dami, maaari pang ang makapinsala sa mga evolver. Ngayon, tila mas sigurado siya. Kumunat ang kanyang noo. Tiyak sa kanyang hinuha. Nag-isip siya. Mukhang ang pinagmulan ng mutation ay hindi nakalayuan dito. Alam niyang mapanganib ang lugar na ito. Nagbigay ngayon ng utos si Chenbai sa lahat na bumalik. Song Zekyong, kayong lahat, hindi kayo pwedeng magpatuloy pa. Bumalik na kayo agad. Lahat sila ay nagtitiwala sa kanya. Kaya nang marinig ang utos, sumagot sila. Malinaw po. Tumalikod sila at umalis. Ngayon, nag-iisa na lamang si Chenbai. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong ng maingat. Sa kanyang kalooban, puno siya ng kasabikan. Talagang interesante. Bawat hakbang, damadami ang puntos ng virus. Habang mas marami, nagpatuloy siya sa pag-iisip. Hindi ko alam kung gaano karami ang madadagdag na puntos kapag nahanap ko na ang pinagmulan. Maya-maya, sinundan niya ang daanan ng tubig na may pinakamaraming virus na masisipsip.
Pumasok siya sa isang sanga. Tiyak si Chenbei. Mukhang dito na nga. Ang lugar na ito, para sa akin. Ito ay isang paraiso. Nakatagong lumitaw sa ulap ng nakal-alasong virus, may isang bangkay ng tao na matagal nang nabubulok. Nakasabit sa pader, sa harap ng mga mata ni Chenbei. Lumitaw ang isang bangkay na may buhok na nakalaylay. Nakasabit ito sa pader at nakapirmi ng malalaking sapot ng gagamba. Sa paligid, malakas ang amoy ng amag at sakit. Ang kalansay na ito ay may hawak pa sa kamay na isang bagay na hugis tubo. Medyo nagulat din si Chenbei nang makita ang bagay na ito. Maraming tanong at haka-haka ang pumasok sa isip ni Chenbei. Napanganga siya. Isang bangkay. Ito ba ang pinagmulan ng salot? Lumapit si Chenbei sa bangkay. Mas tumindi ang amoy ng bulok at nabubulok. Ngunit normal lang ang pakiramdam niya. Nakapamayaiwang siyang nag-isip, batay sa konsentrasyon ng virus ng salot. Ang sanhi ay nagmula sa scroll doon. Inilipat ni Chenbei ang atensyon sa hugis silindrong scroll sa kamay ng bangkay. Ito ang lugar na naglalabas ng pinakamakapal na aura ng virus. Direktang hinawakan ito ni Chenbei. Pagkatapos ay hinugot mula sa butuhing kamay ng bangkay. Ito ay isang rolyo ng papel na parang ginagamit ng mga hari noong unang panahon. Ginamit niya ang dalawang kamay para baklatin ito, may mga sulat sa loob. Sa unang tingin, napagtanto ni Chenbei, hindi ito isang prop, walang mga tagubilin. Nakasulat sa rolyo ng papel, ang mataas na pari ay nag-alay ng buhay. Kaya iniwan ko ang mga propasyang ito. Ang ating dakilang Diyos. Sa pagsubok na ito, ang punto ng dibinisasyon ay umabot na sa sukdulan. Inaalay natin ang mundo para lamang maiwan ang selyo ng Diyos sa pagsubok. Ang ating mga buhay ay magiging mga hagdan para sa paggising ng Diyos. Ang ating mga espiritu ay mananatili sa tabi ng Diyos magpakailanman. Ang ating mga pangalan ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Sekta ng salot, lahat ng bagay ay nabubulok. Ang mga nilalang ay hindi namamatay. Pagkabasa, hindi niya mapigil ang maging mausisa. Nagbulong sa sarili. Sekta ng salot, bakit hindi ko pa ito naririnig dati? Hawak ang tubo ng papel. Sumulyap siya na parang umaasa. Sa kanyang kalooban, nag-isip siya. Ngunit, hayaan na nga iyon. Sipsipin ko na muna lahat ng virus dito. Bigla, ang mga galamay ng virus sa katawan ni Chenbei, na hindi niya kinokontrol, ay kusang lumabas. Gumagalaw ito na parang mga ugat ng puno na tumutubo sa kamay. Natarantang sumigaw si Chenbei. Anong nangyayari? Halos hindi niya makontrol ang braso. Nanginginig ang katawan ni Chenbei. Mula sa kanyang braso, naglabas ito ng maraming magkahalong asul at lilang aura. Ngayon, lumitaw ang panel ng abiso ng sistema. Abiso ng sistema, na kumpleto ang espesyal na misyon, may-ari ng imburnal. Abiso ng sistema, natanggap ang 2,000 puntos ng karanasan. Nagro-roll para sa random na gantimpala. Abiso ng sistema, binabati ka. Natanggap mo ang prop, wall of flesh. Bumagsak ang kalansay sa maputik na tubig. Ang bungo ay tila nabubulok na at nabasag. Mahigpit na hinawakan ni Chenbei ang kaliwang braso. Tinitingnan ito. Nagpatuloy ang isang panel ng abiso na lumitaw, plague seal. Ito ang patunay ng mga pangunahing miyembro ng sekta ng salot. Ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga nakakatakot na salot. Sa loob ng saklaw ng impluwensya ng selyong ito, ang ibang mga salot ay magkakaroon ng mga pagbabago. Agad na lumitaw ang tinatawag na plague seal sa palad ni Chenbei. Medyo nagulat siya. Ito, ang selyo ng salot. Nagpatuloy ang panel ng sistema. Abiso ng sistema, hindi nahawaan ng nabubulok na salot. Natanggap ang selyo ng salot. Natugunan ang mga kondisyon para ma-activate ang susunod na misyon.